Ang aklat ng Henesis, Kabanatang 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magtipon ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, sigulan ang lupa ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. At ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi, at ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti at sila'y binasbasan ng Diyos. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ng tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri, ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang, at ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri, at maamong hayop ayon sa kani-kanilang uri, at ang bawat kumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat kumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae.
Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda at sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain. At ito ay nangyari. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. Mga aral na matututuhan sa Henesis Kabanata 1. Ang unang kabanata ng Henesis ay naglalaman ng mga fundamental na katotohanan patungkol sa Diyos, sa katauhan at sa sanlibutan. Narito ang mga pangunahing leksyon na maaari nating matutunan. Una, mayroong makapangyarihang Diyos na dumalang sa lahat. Itinuturo sa Henesis Kabanata 1, talatang 1, na ang sanlibutan ay hindi nagkataon lamang, kundi mayroong makapangyarihang Diyos na lumikha sa langit at lupa. Siya ang dahilan at pinagmulan ng lahat. Ikalawa, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Pinapakita ng proseso ng paglikha na ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng anumang bagay na magulo. Siya ay nagpapasimula ng liwanag, naghihiwalay ng tubig, at nagtataguyod ng sistema. Pangatlo, ang kahalagahan ng tao. Nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Nangangahulugan ito na bawat isa sa atin ay may likas na halaga o dignidad at layunin. Ang Diyos ang nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Ikaapat, ang pagiging katiwala ng tao. Binigyan ng Diyos ang tao ng responsibilidad na pamunuan at alagaan ng kalikasan at ang mga hayop. Kahit ngayon, dapat nating pahalagahan, gamitin ng tama ang mga nilikha ng Diyos. At ikalima, ang kabutihan ng lahat ng bagay. Paulit-ulit na sinabi sa Henesis Kabanata 1 na nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ang mga nilikha niya ay perpekto at mayroong magandang layunin. Mabuti ang lahat ng nilikha ng Diyos dahil siya mismo ay mabuti. Purihin ang pangalan ng Panginoon.